12. Sugod 16, 17. Sugod 15. Glory! Hallelujah! Bukod na dusi. Basta mo lang sa kinsay sugot. 15. Bukod na dusi, kinsay. Basta di city. Nagbuga ang manog sa uli sa babae sing tubig nga subong sing suba. Agod nga mapaanod niya siya sa baha. 16. Apang ang duta nagtabang sa babae. Kagin buka sang duta ang iyab baba. Kagin tulon sang suba nga ginbuka sang dagon. 17. Nya ang dagon nakig sa babae. Kag nagkadto sa pagpakigaway sa nabilin sang iya kaliwat. Nga nagabantay sa mga sugo sa Dios. Kag nagapamatuod kay Jesus. Kag nagtindog siya sa baybayon sang dagat. Glory! Ama na nalik nun, Diyos na gamahan, Yes, Lord. nagadarog kami sa iyo, Yes, Lord. nakaibalaw ka sa mga palasanon, sa mga pagtilaw, sa mga tentasyon, sa kamuhi, Yes, Lord. na prinam, nagad kami sa maraming Espiritu, sa taangat-iyon, Amen. kag sa siniman nga kahaponan nga imo balaan ni Espiritu amo ang magapanundom sa amon Yes, Lord. sa mga pulong nga pinamuno amo ang magpaibalo sa amon sa mga pulong may pahayag dalay lang ikaw ang Diyos gagamahan nga manugayo. Amen. Pinapray namon si Sister Gina. Yes, Lord. Pag napray namon ang nanay ni Sister Lina. Kag ang ibang pagigid ng mga kauturan ng may binabatya, Amen. ikaw ang Diyos nga nag-ano. Hallelujah! Kinahanglan namon ang pagturo. Yes, Lord. Salamat sa ngalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Magapong Amen. sunod sa mensahe, naging pahayag sa Diyos sa ialagad nga propeta, nga duha man lang kalibro sa Biblia ang ginsulat paging sa pagbugna, Revelation. Ginsulat ni Moses ang Genesis nga paging sa bugna kay wala naman tumaabtan sang siya asang siya matao. Ang katapusan ng libro, among bugna ginapon, kaya nagsulat amo si Juan. Amen. Kasunod pagig sa mensahero, ining duwa ka libro amo ni siya ang ginakaugtan ni Satanas. Amen. Amen. Bangod din sa Genesis kung paano siya sumunod sa pagdaya sa kalibutan, kag sa bugna naman, dira naman matapos ang iyang kalawan, nga panahon. Pariyasan ko, may kahambal ako na nag-eskwela baptist, sa ka-baptist siya dito sa eskwela sa Iloilo, sa Ila Baptist College. Yung pamangkot siya na hanungod sa Daniel, sa mga Daniel 17 o 70 weeks na trato, tipan ng Panginoong Diyos
sa Israel. Hindi niya magawang maipalawanag. Hanggang napag-usapan namin yung malaking kapigatian na darating sa mundo. Siya naman ang tanong, ano ba ang pagdating ng Panginoon bago magkapigatian? Sa gitna ng habang may kapigatian? O di kaya tapos kapigatian sa darating Panginoon? Sa pag-uusap namin ng dalawa, mahirap na talaga. May paliwanag, hindi niya kaya may paliwanag. Kahit tayo, hindi natin kaya ipaliwanag. Kahit sinong matalino sa buong mundo, hindi na kaya ipaliwanag ang mga hiwaga. Kahit si Brother Branham, hindi niya alam kung paano, o kung ano ang mga hiwaga niyan. Kahit mga apostol, hindi nila alam. Ngunit isa lang nakakalam, ang Panginoon Jesus. At iyon ay kanyang pinahayag sa kanyang alagad na propita na ang kung anong mga lihim sa Biblia, sa buong Biblia, kung ano ang mga lihim na sa kaisipan ng Diyos, pati ang kaisipan ng Diyos, may mga lihim niyan. Amen. At ang mga lihim na yan ay lahat nahayag, napahayag, nang mabuksan ang isang libro na may 7 katak. Dahil ang lahat ng iyon ay napaloob sa libro na may 7 katak. 7 series. Amen. At doon lahat na naipakilala kung sino talaga tayo, kung anong mangyayari sa hinaharap, at lahat ng mga bagay na. Gabo? Gab. Amen. Hindi pa, hindi pa susay naman. Kaya, tungkol sa rapture naman, ang marami ang naniniwala na pati ang 144,000 ay mararapture. Iyon ang paniwala at aral ng mga Sabadista na ang 144,000 ay mararapture. Yan ang paniwala din nila ng 144,000 ay bride ni Kristo. Malapit-lapit. Pero gaano kalapit, kundi ayon sa salita ng Diyos, mali pa rin. Amen. Kaya kung ang pag-interpret ay sa tao lang, mali yun. Sapagkat ang Diyos mismo ang magpapaliwanag sa kanyang mga lihim, gagamitin niya ang kanyang lingkod na propeta. Amen. Kahit gaano man katalino ang taong, hindi siya ang gagamitin ng Diyos, kundi magpapadala ang Diyos ng kanyang sariling propeta. Ito ay predestinado, nakaraan, wala pang mundo, ito ay nakatalaga na bilang isang propeta sa panahon na nauukol para sa kanya. Amen. Kaya may mga marami ang nagsusubaybay sa mensahe ito. Kaya sa grupo ng Mind Time na nagtuturo tapos na raw ang rapture 1963. Tapos na ang rapture, sana tapos na rin ang panahon ng mga hintil. Dahil ang panahon ng mga hintil ay matatapos sa panahon ng rapture. Amen. Tapos rapture ay panahon ng malaking kapigatian at sa panahon yun, panahon naman iyon ng pagbabalik ng biyaya sa Israel. Amen. So, ang biyaya babalik sa Israel, pero sa ngayon, nasa hintil pa ang biyaya nito. At sa biyaya may dugo, habang may dugo, may kaligtasan. Ang kaligtasan wala sa reliyon, wala sa iglesia, wala sa kung sinasabing mabait siya o matapat siya. Ang kaligtasan ay Diyos ang gumawa. Kompleto. At hindi kailangan ng Diyos na ang tulong ng tao, hindi kailangan ng Diyos ang anumang gagawin ng tao para idaragdag sa kaligtasan.
Ang gagawin na ng tao, pumasok sa kaligtasan. Kung paano nasa time ni Noe, kung pinagawa ang arka, ang daong na yun, at ang kailangan ng tao, pumasok. Hindi yung gagawa pa siya na anumang paraan para na siya maligtas sa gunaw. Ang kaligtasan ay predestinasyon. Sabihin natin, ang tao napakasama, hindi siya maliligtas. Ang tao napakabait, maliligtas siya. Mabait man siya o masama, basta ang kaligtasan sa pamamagitan ng predestination. Pag Diyos ang nagtatalaga. Tulad sa magnanakaw sa tabi ni Kristo, ang isa, dalawang magnanakaw, isa'y naligtas, ang isa'y hindi. Pero kapwa magnanakaw yun. At sinasabi ng marami ng mga, lalo na ng baptist, hindi kailangan ng bautismo sa kaligtasan. Dahil yung magnanakaw sa tabi ni Kristo na tumanggap sa Kanya, hindi na bautismuhan. Pero, bakit naligtas? Hindi nila sa kanila ng Diyos. Hindi nila alam, sa panahon yun ay hindi pa naibigay ang utos na lumayo kayo at ipanghalang mabuting balita ang sumampalataya at mabautismuhan. Maliligtas. Sa kanila wala pa rin. Kaya panampalataya pa naman. Yun, ang pangyayari yun ay hindi na ma-apply sa ating panahon. Dahil naibigay na ang prastada, ang daan sa kaligtasan. Ganon din ang rapture, sabi ang bahay niya, o sabi gano'n na siya ay masipag sa sasama paglilingkod, mabait, wala sa ambisyo, kaya mararapture din siya. Mali din yun. Ang rapture ay predestinasyon ng paglilingkod. Alam ng Diyos kung maging ano ang puso ng tao. Alam ng Diyos kung sino ang sasampalataya at ang hindi sasampalataya. Alam niya, sa pamamagitan, lahat yun, sa pamamagitan ng panampalataya at ang panampalataya, alam niya ng Diyos. Wala pa mundo, alam niya na yun. At sa pamamagitan nun, kilala niya kung sino ang sasampalataya. Kahit gaano siya kabait, gaano siya kasipag, sa paglilingkod, kung hindi siya sasampalataya, wala din. Amen. Hindi rin pwede nun. So, lahat na yun sa pamamagitan ng predestinasyon. Pagdating ng ating Panginoon Sos, balik ang biyaya sa Israel. Kapag ito'y naibalik na, ang biyayang yun ay wala na sa hintil, wala na kaligtasan sa hintil. At kumatok man siya kumatok, tumawag man siya tumawag, wala na rin yun sapagkat sarado na ang kaligtasan. Kaya hanapin mo ngayon doon ang sasabi at keyboard, tama. Ang ganda ngayon. Okay na kayo, Mulan? Okay. Pagkatapos ng rapture, malaking kapibatian. Tingnan natin ito, ang unang quotation, brother, sa iyong cellphone. The rapture. Paragraph 180. Now, Dali, lang. Doon tayo sa una, sa kapito. Doon nagmago. Doon sa una. Doon nagmago, doon sa isikin. Yung panaunahan. 14. Saan mo? Pwede? Google Maps ba yan? Kasi. Okay. The trumpet sounded for the Israel. The true prophets is ready to appear. What is it? The church must get off the scene right now. Ang Google Maps, yun ang una. Now, notice Ezekiel 38 and Ngayon, 39. pansinin na Ezekiel 38 at 39 yung propesiya ito. Basta propesiya, mahirap na maintindihan. Pero kung
atin lang tanggapin ang napahayag na salita sa Egyptong mensahero. Wala ng dagdag, wala ng bawas, wala ng haluan ng mga interpretation, common sense ng tao, madali maintindihan. Dahil ito ay para sa bride. Kung para sa bride ito ng Panginoon, maintindihan ng bride. Dahil ang bride bahagi ng Kristo. Si Kristo ay ang mensahe. Siya ang salita ng Diyos. Siya ang Kristo sa forma ng salita. At kung papaano na ang misis bahagi ng mister, gayon din ang bride bahagi ni Kristo. Kaya ang bride makakaintindi ng mga hiwaga nito. Ang mga hiwaga nito na pahayag sa matatak, ito ay para sa nobyahan ni Kristo. Yun ang mapinili sa panahon ito. Sa Ezekiel. Okay? Ito daw ang Ezekiel 38-39. Ito ay tungkol sa mangyayari ito sa tinatawag Gog at Magog. Sa Biblia, merong Gog at Magog. Gera ito. Ayon sa pahayag 20, versikulo 20, versikulo 6. Isa ni Kaya. Ulan, kagbalan, Chitin. kag sang pagkatapos sang 1,000 katuig, Pagkatapos ng milenyum. si Satanas subaran gikan sa Si iya bilangguan. Satanas ay pagkawalan sa kaniyang bilangguan. Pero hindi siya literal na ginapos. Amen. Dahil si Satanas Espiritu, anong panggapos mo? Wala. Kaya ang panggapos na tinutukoy dito, hindi siya makagalaw. Hindi siya magkakilos sa milenyum, 1,000 tuwing sa mundo nito sa lupa, dahil wala siyang gagamitin. Sa mga tingin, makakilos lang si Satanas kung meron siyang magagamit. At ang kanyang gagamitin ay ang mga hindi manampalataya. Ang kanyang gagamitin yung mga sinners, mga masasama. Ngunit sa panahon ng milenyum, hindi siya magagalaw, hindi siya magakilos, wala siyang kapangyarihan, dahil ang lahat ng kanyang ginamit, lahat ay patay. Pagkatapos ng 1,000 taon, pagkawalan si Satanas, bakit? Dahil binuhay na ang mga taong kanyang na-control noong mga buhay pa sila. Na hindi ka namatay. Saan mo ba rin? Sige. Ako na bro? Hindi siya. Diba? Diretso. Diretso, gada. Leo. Isite, Oh, asite sige. Gusto ako. Oh. Kag magagwa sa pagdaya sa mga pungsod, sa 4 ka pamusod sa duta. Okay, sa buong mundo, sa lahat ng mga binuhay ay kanyang iipunin. Ayon sa mensahe, pag sinabi niya dinaya, magdadaya, iipunin niya. Ang lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga hindi manampalataya ay kanyang iipunin. See? Nga mo ang Gog kag Magog. Okay, gera nun. Anong pangalan ng gera? Gog at Magog. Kailan mangyari? Yung Gog at Magog pagkatapos ng milenyum. Amen. See? Sa pagtipon sa ila si Tingog nga sa inaway. Okay, may gera. Ipunin na lahat ng mga sinners, lahat ng mga makasalanan. Ipunin. See? Kag ang ila kadamuhon subong sa balas ang dagat. Marami napakarami. Siyempre, mula pa yung kay Cain hanggang sa malaking kapitatian. So, napakarami ng taong ginaya ng demonyo. See? Bibi. Kag nagsaka sila sa kalaparan sa duta kag libutan nila ang dulugan sa mga abalan. Okay, ang kampaminto ng mga banal, ng kanilang paikutan, iikot sila. Paligiran nila. Lira Sige. Amen. Kag ang hinigugmang banwa. Sige. Ang Jerusalem. Apang nahulog ang kalayo gikan sa langit,
kag naglamon sa ila. Okay? Nahulog ang kalayo mula sa langit, ang apoy yun, at nilamon sila. Ano ito? Yun ang tinatawag na banal na apoy. Banal na apoy ang naglamon sila. Sinunog sila. Mayroong gera yan, pero hindi natuloy. Ang pangalan sana ng gera, Gog at Magog. Kaso hindi natuloy dahil ang apoy ng Diyos bumaba mo sa langit at sinunog sila. Nilamon sila ng apoy. So walang gera Armageddon na natuloy. Ngunit mayroong gera Armageddon bago ang millennium. Amen. Ang gera ni Armageddon dito sa bagong millennium ay magaganap sa napakalaking kapigatian. Ang tawag ng gera ninyon ay gera Gog at Magog. Sige, daw. Which is Russia. Okay? Sino daw itong Gog at Magog? Aba, Russia. Amen. Ang Russia pala, yun ang Gog at Magog. Sige. North country. Mga bansa sa ilaga. Sige. After the church is taken up, Kailan daw itong mangyayari? Pagkatapos ng rapture. Sinong church ang tinutukoy? Ang Iglesia Novia. Bakit Iglesia lang? Siyempre ang tugtong niya, pakyat ng Iglesia. Hindi ito sleeping virgins. Hindi ito denominasyon. Kundi ito Iglesia Novia dahil ang Iglesia Novia lamang ang mararapture. So, kapag sinabing church, hindi tumutukoy sa Pentecostal o kahit kanino lang, kundi tumutukoy ito sa Novia ni Cristo. Kasi after ito, mararapture sila. Sige, after, pagkatapos ng rapture, ang itang nangyari? God deals with Gog and Magog. Yan na. Ang Diyos na. Gagamitin niya. Ang Diyos mismo ang gagamit sa Russia, sa komunista. Gagamitin niya para sa ano? Sige. When they come down before Israel. Okay. So, sasalakay sila sa Israel? Isipin mo, Diyos pang gagamit, gagamitin niya ang Russia para salakayin ang Israel. Amen. Tulad sa apat na kaharian sa lamang tipan. Ang Babylonia, Medo-Persia, ang Greece at Roma. Ito'y apat na kaharian na kanyang sinabi, kanyang malaking hukbo, mga kawal ito, upang salakayin ang Israelita. Bakit? Kasi ang Israel napahiwalay Amen. sa salita ng Diyos. Napahiwalay at sila naging lahing luko. Kaya ginamit ng Panginoon itong apat na kaharian upang sila salakayin, puksain sila lahat. Ano sinasabi ng Panginoon? May anak ang hari na tumbida sa salo-salo ng kasalan ng anak. Si Kristo yun. Si Kristo ay pinanggaran sa mga Israelita. Amen. Pero hindi na tinanggap. Marami silang alibay. Amen. May mga alibay sila, ayaw nila eh. Kunyari, marami silang gagawin, pero sa totoo, ayaw nila. Yung ba sinasabi, kung gusto sa tao, damo pari, pero kung hindi gusto ng tao, damo reklamo. No. At hanggang sa muli, binigyan sila ng Panginoon ng tsansa. Balikan niyo yan. Matang yan, balikan. Dahil kinumbila sila. Dahil ang mabuting balita ay una ipinangaral sa mga Hudyo. Kaya binigyan sila ng kalang pagkataon, pero ganun pa rin ang nangyari. Ang mabuting balita ay dinala sa mga hentil. Sinabi ng Panginoon, hukbo na ang kanyang ipapadala sa Israelita nyo. At ang tinutukoy ng hukbo ay itong
paganong Roma na sumunod sa siyudad ng Jerusalem, sumira sa templo. Yun ang hukbo niya. Ang Roma yun, na sa panahon yun, ay namin si General Titus sa panahon yun. Ngayon, sa muli, mauulit ang pagsalakay ng paganong bansa. Ito naman ang Russia. Amen. Sasalakayin ang Israel. Sige, brother. Tuloy. I think that will come to pass after the rapture. Kita mo, mangyayari pagsasalakay pagkatapos ng rapture. Ang aras ng buga ng ilog na kagaya ng baha, malakas, marami sila. Upang ipatangay sa agos ang babae ng Hudyo, Israelita. At ipatangay sa agos. Yun ang pagsasalakay na gagawin niya. Kung tinulungan siya ng Amerika. Yun, doon yan mangyayari. Kailan yun? Sabi niya, pagkatapos ng rapture. Pagkatapos ng rapture, anong magaganap? Great Tribulation. Okay. Ito naman, ang nalabi ng binhi ng babae. Ang binhi ng babae si Kristo. Ang babae Israel. At si Kristo yung binhi. At ang nalabi ni Kristo, yung hindi na kasama sa rapture. Ang hindi kasama sa rapture, mga iglesia yan. Iglesyang Pentecostal, iglesyang Baptist, iglesyang Methodista, mga iglesyang mga matatapat sa paglilingkod. Kaso lamang pinanihan ang mensahe. Kaya para dito sa kanila. Now, nagalit ang demonyo, na magalit sa demonyo ng ahas mismo, nakipagdigma siya sa nalabi. Ito naman ay tumutukoy sa panahon ng malaking kabigatian din, kaso lamang ito naman ay pamumunuan ng Antikristo na papasarulan. Padala yan naman ang mga sundal pang makipag-away sa mga hindi na-rapture. At sa panahon yun, 3 taong kalahati, ang tinatawag sa Virgin, yung tinatawag na iglesia, Pentecostal, Baptist, Protestante, sila ay dadanas ng ating kapigatian. 3 taong kalahati. At sila yun ang magagamit sa kanilang Antikristo. At mapagtagumpayan sila. Papatayin silang lahat. Pero sabay yun sa pangangaral ng 2 propeta. Amen. Sabay yun sa naging kapigatian. Sabay din yun sa 7 taon na tipan, agreement, kuminan ng Antikristo na siyang Pope sa buong mundo at sa mga Hudyo. So magkasabay natin ito. Now, kaya sa malaking kapigatian, wala na tayo dito. Amen. Ipinaalam ito para malaman natin kung maging ano ang paano tayong magkaiwas sa malaking kapigatian. Amen. Rapture lang ang maging dahilan upang tayo makaiwas, hindi tayo kasama sa mga malaking kapigatian, matinding tagusin. Amen. Malaya pa tayo dito. Pero pag malaking kapigatian na, wala ka na yan. Kasi, paano? Hindi na papayag ang Pope na magkanya-kanya tayo. Hindi na papayag. So, mayroong Gog at Magog at ano yun? Gera literal sa malaking kapigatian. Kung paano pagkatapos ng 1,000 taon, pagkatapos ng millennium, may gerang Gog at Magog na hindi natuloy, pero dito sa Great Tribulation, sa malaking kapigatian, dito magaganap ang Gog at Magog. Amen. Pagkatapos niyan, may gera pa isa. Armageddon. Netugtuon na niya. So, ang gera Armageddon, sasabog ang mga bansa laban sa bansa, mag-away-away na, nuclear na. May mabiling pa yan sa nuclear. Wala.
wasak ang tanan. Lahat wasak. Sinasabi nga, ang mabuting, ang gera Armageddon, ang magwawasak sa lahat ng mga bagay. Ang interpretasyon naman ng iba, mga bagay lang daw ang wawasakin. Eh, nawasak ng mga bagay, tao ba kaya? Mga kaisipan, mahilig sila mag-interpret at ang interpretation, kalaban ng mensahe. Pero naniniwala yan sa mensahe yun. Okay, brother, next. Verse 12. Trumpet sounded for Israel. Okay? The two prophets ready to appear. Okay. Ang trumpeta ay pinatunog para sa Israelita. Sabi sa mensahe, ang trumpeta para sa Israel, pag-uusig. Basta pag-uusig, trumpeta yun. Para sa Israel yun. Amen. Pero para sa atin na hindi, ang trumpeta ay pista ng trumpeta. Pangangaral naman yun. Glory. Ang mensahe na sa bawat kapanahonan, pitong kapanahonan, ang bawat mensahe, yun ay nagdadala ng kapistahan. So ang tawag niya ay pista ng mga trumpeta. Tulad sa atin, mayroon tayong pista ng trumpeta, kapistahan, na nagdala sa atin ng banal na espiritu at itong kapistahan nito ay dinala o pinatunog sa ating panahon. Ano yun? Ang mensahe, pinatunog. Sabi sa karawan ng ikapitong mensahero, propeta natin yan, nilala sa panahon ito. Nang patunog niya ang trumpeta, ano yun? Mensahe, huling mensahe yun. Amen. Sabi niya, ang mga hiwaga ng Diyos ay nahayag na ayos kanyang sinabi sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Anong mensahe? Nadala ng kapitong mensahero? Ang mga hiwaga! Amen. Ang mga hindi hiwaga, hindi kanya dala yun. Ang mga hiwaga yun ang katapusang trumpeta. Ano katapusang trumpeta? Mensahe. Yun ay pista ng trumpeta para sa injil. Pero ang trumpeta ng pag-uo na para sa Israel, pag-uusig yun. Si Brother Johnson. What is it? Sorry. Two prophets ready to appear. What is it? The Oh. church. Ano? The church must get off the scene. Okay. Now, may dalawang propeta na mag-appear sa Israelita, sa Israel. Pero, bago mangyari yun, kailangan ng Iglesia Nobla, rapture mo na. Kung hindi ma-rapture, walang darating na propeta, ang dalang propeta sa Israel. Rapture mo na. Si brother? So that the two prophets can appear. So they can appear. He can't deal with two at the same time. Kaya, now, ang Diyos, hindi siya makipag-ugnayan sa intel ng sabay sa Israel. Amen. Isa lang ang pakipag-ugnayan niya. Kung hindi na yun, hindi na. Kung Hudyo susunod, tapos rapture, Hudyo lang. Walang propeta sa panahon ito na hindi na paniniwalaan ng mga Hudyo. Kaya mga propeta, sinasabi ng mga Hudyo, sila propeta sila ng mga Hudyo, hindi naniniwala ang mga Hudyo niyan. Bakit? Sirado kaisipan ng mga Hudyo, maniniwala. Hindi ba ganyan? Kailan mabubuksan? Pagkatapos rapture. Amen. So, walang propeta na Hudyo na galing sa Diyos ang mga ngaral na yun sa mga Hudyo. Hindi pwede. Kaya si Brother Branham, noon sinabihan siya ng mga kasama niya, pumunta sa Cairo, Egypt, para tago sa Israel, mga aral sa doon sa Israel. Pero pinigilan siya ng Panginoon. Kasi siya, propeta lang ng hintil at hindi na mga Hudyo.
Kaya maraming mga taong nag-iisip ganito, gano'n. Mali-mali naman. Isa lang tama ang pangaral at revelasyon ni Kristo sa kanyang propeta. Amen. Okay? Brother Gerson, hindi makipag-ugnayan ang Diyos sabay sa Hintil at Israel. Isa lang mo ito, isa lang. Yes. Okay na? May dalang propeta. 2 propeta lang ang pupunta para mangaral sa Israel. Ilang taon? 3 taon at kalahati ang pangangaral. Amen. Ang pangangaral na sabay sa malaking kapinatiran, Amen. paano pag-uusig sa mga iglesyang tulong, Forest Virgin. Sabay din yan sa tipan ng Antikristo, Pope, 7 taon. Sabay-sabay lahat yan. Amen. Okay, next brother, basta sa illustration. Now, the third one is the two witnesses. Revelation Okay. 11 and 12. Okay, third, katatlo. Bakit? Saan 80 yan, no? Sa 180. Parang. 179 na rin. 178. Ha? Why to consider? Brother na? Why? May 178 ka rin? Mahirap na? 178. Glory to God. Ay, Sabi, 178. 178. Ah. The dead in Christ shall rise first. The Old Testament saints. Right? 78, no? Oh, 178 na siya. 120? 67. 77. 177. Other day, I was standing on the street. Okay, 78. One day there will come a blast from heaven. The dead in Christ shall rise. Say, Then 78. 178 was bro. Kasi, may 6 na rapture na magaganap. 3 sa lumang tipan, 3 sa bagong tipan. Yes. Siya, brother, sa So, Sige. ulit siya? Sige. Ah. Ah. 167 kaya. Okay. May- Notice we've had 3 witnesses. Ah. 3 is a witness. We have already had 3 raptures the Old Testament. Okay. As a witness, Enoch was one, Sino? Elijah, Si Elias. and Jesus Si was Cristo. the Si Jesus being the keystone, Ah. was the keystone between the Old and New Testament. Okay. Tapos? He died, come to life, and walked around here with us. Then was raptured up. Si Cristo. Rapture yun. Amen. Si. Look, after he did that and proved that the Old Testament there. We all know Enoch was translated. We know Elijah was taken up by a whirlwind Amen. in a chariot of fire. And Jesus died, buried, and rose up and lived on earth. Okay. So may 3 rapture na ganap tapos na yun sa lumang tipan. May 3 naman sa bagong tipan. Ang sa bagong tipan, itong darating na rapture, bride naman yun. Tayo yun. Mararapture. Amen. Panglima tayo. Yung mga banal sa lumang tipan, nirapture na yun. Amen. Itong siya sabi sa Efeso 4:8. Basahin mo. Oh. Basahin. Efeso 4:8. Busa ginsiling. Sang pagkayam niya sa itaas, Sa pagka-rapture ni Kristo sa ibabaw, ginbiyag niya ang mga bihag. may dala siyang bihag. Sino mga bihag na tinutukoy niya? Yung mga banal sa lumang tipan. Nang si Kristo namatay sa krus, itong mga banal sa lumang tipan ay nabuhay ang katawang lupa nila. Amen. Nang sumigaw siya, nabuhay ang katawang lupa nila. Pero saan ang kanyang kaluluwa? Ang kanyang espiritu, nasa panibagong katawan na tinatawag theophany.
Nasaan na yung Tiyophany na yun, nang hindi pa si Kristo namatay, nang hindi pa niya ipanganak, doon siya sa paraiso sila. Paraiso na yun, saan ang paraiso? Nandoon sa ibabaw ng impyerno. Paraiso yun. Doon naghihintay ang mga banal sa lumang tipan na naghihintay sa kamatayan ni Kristo upang sila tubusin sa pamagitan ng kamatayan. Sa pinakailalim ng impyerno, yun ang presyuhan ng mga anghel mismo. Sa kalagitnaan ng paraiso, ng presyuhan ng mga demonyo ay ang lugar ng mga makasalanan. Nandun yun. Naghihirap sila doon. Anong katawan nila? Ayun pa rin ang tinatawag Theophany. Nasaan ang kanilang katawang lupa? Nandun sa may naging tabok na. Kaya na mamatay si Kristo, ano nangyari? Nabuhay siya muli. Nabuhay siya muli, pinalabas niya mga bihag. At nang lumabas sila lahat sa may libingan, ang nangyari, naglakbay sila dito na master sa mundo ng 40 araw, 40 days. Palibot-libot lang sila. Sino sila? Sila mga namatay sa lumang tipan. Amen. Tandaan nyo. Sino ang namasyal sa mundo nito sa lupa ng si Kristo na buhay? Yung mga banal sa lumang tipan. Namasyal. Pero, ngayon, may haka-haka, sabi-sabi ang Katoliko, mga pari, kapag mamatay daw ngayon ng tao, ang kanilang espiritu naglalakbay sa lupa. Pagka 14 days, akyat nila sa langit. Anong kalukuhan niyan? Yung sa lumang tipan ng mga banal, yun ang namasyal sa mundo. Pero sa ngayon, kapag siya ligtas, dilitsyo yun sa ibabaw, si ka-anim na dimensyon. At kung siya magkasalan, dilitsyo yun sa impyerno, ano pamamasyal, sasabi nila, magdudusa na yun. Kaya, huwag natin hangarin ang impyerno. Kaya marami kang problema, hindi mo kaya ito, hindi mo kaya yun. Mag-suicide na kaya ako. Bakit? Hindi niya kaya eh. Kaya ang iba nagpapakalasing. Ang daming problema. Dahil dito, isipin mo na lang, gano'n ba katagal ang problema yan? Gano'n ka ba katagal sa mundo na hindi mo na kaya? Dito pa rin hindi na kaya. Ano ba kayo sa impyerno? Anong tagal nun? Tulad ng mayaman, mabait na mayaman, mabait siya, mayaman, mabait. Napunta sa impyerno, sinisigaw, ang mga Abraham, patulungan ako dito kay San Lazaro. Sabi na, huwag na, hindi na pwede, patay ka na eh. Sana nung buhay pa, ginawa mo. Kaya, natitiwala naman ng mga tao ngayon na may mga buhay na magnunubina sa kanya. Pupunta sa kumbinto ay pagkatapos magbayad para man magpadasal siya na mapunta sa salamin. Wala na yun. Ano mang gawin ng tao? Wala na. Sabi na, Abraham, hindi na pwede. May nilipat ba diyan sa inyong lugar patungo dito? Hindi. May mula ba diyan sa amin na pupunta diyan para tumulong? Hindi. May malalim na bangin. Pagitan natin. Hindi pwede. Kasi nang buhay ka, yun ka eh. Dapat doon ka pa, sa buhay ka pa, doon ka naghanap at tumawag sa Diyos. Kaya tumawag tayo. Huwag na din tayo mapunta sa impyerno, tapos tatawos pa rin. Wala nang kaligtasan doon. Wala nang kapahingaan doon. Lugar ng pagdudurusa yun. Hindi mo na nga kaya sa mundo ngayon. Dahil pupunta pa sa impyerno, paano kayanin yun? Nakakatakot ang bangungot. Ganoon sa impyerno, parang bangungot ka. Sino gigising sa iyo doon? Wala. Paano ka gigisingin? Dahil hindi magbabago ang sitwasyon dahil o kalagayan yan dahil yun ang parusa. Pagdudurusa. Sabi ng mensahe doon, huwag niyong hangarin ang lugar na yun. Sobrang pagdurusa yun. Kaya, si Brother Torino,
Glory. Ah, 180. ah. with the Spirit of Christ to witness to the Jews like Joseph did to his brethren. 180, no? 180 na rin bro. Okay. May dalawang propeta. Brother? May dalawang propeta na magsasaksi, magpatutuo sa mga Israelita. Tapos, ganito. Their dead bodies laid in the street, Ang kanilang katawan ay hinayaang hindi mailibing. Andyan, nakakuha nandyan, nakabalanja nandyan sa lupa. Walang misa, walang kabaw, wala lahat. Doon yun. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati ng pangangaral nila, ipapatay siya. Sino magpapatay sa kanya? Yung Antikristo. Sino yun? Yun ang Pope. Yun ang hayop na umakyat mula sa impyerno. Kung sinabing umahon na hayop, hindi literal na hayop. Isang kapangyarihan. Kaya ang Pope ay isang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Galing ito sa impyerno. Yung apostol, propeta, evangelista, mga guro, ito yung kapangyarihan na galing sa lahat na bumaba sa lupa. Pero yung Pope galing sa impyerno, hindi ko man yun. Ang galing sa impyerno yun. Ipapatay siya pagkatapos na mag-aral sila ng 3 taon at kalahati. Tapos na doon. for 3 days and a half. Tapos lang, pinatay sila, ang katawang lupa nila, hindi ililibing. Pero pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ano The mangyari? Spirit of life Ang came espiritu into them. ng buhay babalik sa kanila. And- Saan babalik? Espiritu yun ng buhay, hindi Espiritu Santo, hindi Espiritu ng tao, Espiritu ng buhay, hindi nga yun. Bumalik sa kanilang katawan. At tapos, And they were raptured, sila'y nabuhay, at sila'y nirapture. taken up into heaven. Umakyat sa ibabaw. Yung rapture, taken up. Ang panawalan ng ibang time, rapture daw, dito ka lang, pagkatapos ilipat ka dito sa kami mo. Iba yung sitwasyon, atmosphere. No! Ang rapture, aakyat sa ibabaw. Amen. Amen. Pero marami sila nalukuha. Marami sila nadaya. Pero ang bride hindi pwedeng dadayain. Yes. Kasi naniniwala siya sa bawat mensahe. Paano sinabi ng mensahe, doon na siya. Amen. Hindi siya nakikinig, basta-basta katingin mo lang. Kaya, kasi nakikinig siya katingin mo lang eh. Ano siya sabi ng Biblia? Sa Ikalawang Korinto. Ikalawang Timoteo City. Ikalawang Timoteo City. Nga nagapamati bisan kay sino, kagintigin makadanga sa pagkitala, sang kamatuoran. Kita mo, kahit taliban ninyo ka na makikinig eh. Huwag kayo makikinig. Sinabi ng Panginoon, ang aking tupa nakikinig sa aking tinig. Pag minsayro, malayo sila. Kapag isang hero, lalayo sila. Pag hindi nyo kasama, nangangaling ganito, gano'n alam nyo, lalayo kayo. Huwag kayo makinig. Huwag nyo gayahin si iba. Na dahil nasa nakinig siya sa mali. Kahit sino pa yun, pag mali ang aral, estrangero yun. Hindi pinapakinggan ng tupa. Siya brother, ba? Kaya huwag kayo makinig at inyo lang. Siya brother. There's your 3 raptures of the New Testament. May 3 rapture sa bagong tipan. See? Ang katapusan, 2 propeta. May kasama ba sila na marapture sila? Wala. 2 lang sila. Amen. Ang aral ngayon ng sa Jehovah, ang 144,000 mararapture. Kaso ibang ibig sabihin ng rapture, patay. Ang rapture sa Biblia, pag-agaw. Sa kanila, patay. Pang-doktor yan eh. Ang rapture niya, patay niya. Ngayon, sa kuha naman, sa Iglesia ni Cristo, ang 144,000 convert daw ni Cristo sa unang panahon. Paano yun? Na makipaggelba si Cristo, o ang Diyos makipaggelba, sabay sa intera at sa mga Hudyo? Hindi. Paano itong 144,000, ito ang tinawag ng 2 propeta. Hindi ito pinitawagin sino man. Amen. 2 propeta. Wala pa nga rapture.
mayroon ng dalawang propeta na magtatawag o mangangarap para sa 4,000. Hindi pwede yun. Kaya, dalawa lang, ngunit ang masaklap, end time. Maraming end time na naniniwala na itong 144,000 ay mararapture. Oh. Kaya tinanong ko kahapon, yung pastor na matanda na rin, doon yung taga Manila, may mababasa ba sa Biblia? May mababasa ba sa mensahe ng 144,000 ay mararapture? Wala. Wala mababasa. Ang mensahe nagsasabi, yung dalawang propeta ang mararapture. Amen. Ikatatlo yun na rapture sa bagong tipan. Silang dalawa, walang kasama. Paano kaya sila maapektuhan kaya ang kanilang rapture na sinasabi kung manatili sila sa mali na aral? Nandiyan na ang mensahe. Nandito na mga hubaka na napahayag. Ayaw ko ba nila doon? Magdadagdagan pa nila yung kanilang sariling interpretasyon nang mabuksan ang libro may 7 tatak, ang lahat ng mga hiwaga ng Biblia, lahat nahayag na. Amen. Bakit nagawa ka sa sariling interpretation? O brother Nesman. So, ilan ang marapsyon? Dalawa lang. Hindi kasama ang 144,000. Alam nyo kung anong dahilan nila? Tinubos daw eh. Tinubos daw. Kaya basta tinubos, marapsyon. Ano? Sino yung interpretasyon yun? Saan niya nababasa na tinubos? At yun sa Revelation kaya, bugna, Kapitulo 14, verse 9. Oh, saan? Gab. Who will repopulate the earth outside the city? Magpinta. Yan nagtulog ako. Nagyari karon ang kordero nagatindog sa bukid si Sion, nga Sion. Kako po niya ang isa kagatos kagapatan kagapat kalibo nga may ila sang iya ngalan kag sa ngalan sang iya may nga nasulat sa ila mga agdan. Dos. Kag nabatian ko ang tingog gikan sa langit subong sang tunog sang madamong tubig kag subong sang Bro, diretso tayo. Diretso tayo sa 4. Ini sila amo ang wala magdagda sa ila o galingon sa mga babae. Kay mga putli sila. Ini amo ang nagasunod sa kordero bisan di siya nagakadto. Ini mga tinubos gikan sa mga tao sa mga Tinubos. Di ka sa mga tao. Agalek? Tinubos na? Oh. Okay. Ito daw tubos. Redeem. Ito raw ang batayan. Itong 144,000 ay mararapture dahil siya tinubos. Redeem. Basta tinubos daw, mararapture yun. Interpretasyon nila yun. Halimbawa ito, ang tanong, Brother Gam, how will he populate the earth outside the city? Wala, isa lang bro. Ano? Basta na? Repopulate The earth. The earth, but there won't be any there. Sabi? There won't be neither male nor female Ay, land. no. Who will populate the earth during outside the city? Again, who will populate the earth outside the city? Okay, saan? Now, who will populate the earth outside of the Sino city? ang mga puyo sa guwa, sa luta, sa guwa, sa siyudad? Outside, Outside? Sa guwa? it will be the redeemed Oh, hala na. Redeem. Matinubos. Sige. that will populate the earth. Sila mga buhay sa guwa, sa duta, sa guwa, sa siyudad. Outside, the Outside, city. ha? Sa siyudad, ha? Sige. But they will not be the elected Ay, hindi sila pinili. Sige. and called Ang bride. pinili, tinawag bride. And the bride will live inside the kingdom. Okay, so ang bride nandun sa loob ng kaharian. Pero tinubos sila. Tinubos, pero hindi bride. Amen. Ang marapsyon, bride. Pag sinilin mo, ay ito, tinubos sila, hindi 44,000. Tinubos nga.
Pero hindi blind. Blind lang, malapso. Amen. Ang galing nila magpauto. Pero mali-mali naman ang mensahe. Nandito na ang mensahe. Kailangan pa ba interpretahin mo ito? Kailangan pa bang lulukuhin ng tao? Si brother. So, hindi tamang batayan. Kapag ganyan, malapso. Mali. Itong manahan, naninirahan sa labas ng syudad ay mga ringgil din, mga tinamos, pero hindi sila brand. Hindi basiyan na yun ay rapture. Kasi brother, Christ revealed in His own word. When Jesus was manifested in the Old Testament, pamatiyan nyo naman, pakinggan nyo. Nang si Jesus ay napahayag, napakita sa lumang tipan. in a theophany, Ano ang kanyang katawan? Theophany. person of Melchizedek, Sa persona ni Melchizedek. not the priesthood, Hindi ang pagkapari, but the person, pero ang persona. the man. Tao. This man had not yet been born, Ang tao ito hindi pa naipanganak. but he was in a theophany. Siya ay nasa theophany ang katawan niya. So he had no father, Kaya wala siyang tatay. no mother. Wala din siya nanay. Theophany. He was, Si tatay ni nanay ba yun? Wala. he was God himself. Ano si Kristo? Diyos mismo! Si Diyos mismo! Wala pa, hindi pa siya pinanganak sa laman. Diyos na siya mismo! Pagkatapos gagawin na nila sa interpretation, naging Diyos na si Kristo sa ilog ng Jordan. Sa panahon ni Abraham, nagkita si Abraham, Diyos siya. Si He was manifested in the form of a man called napahayag siya sa formang tao. King of Salem, Hari siya ng kapayapaan. King of Peace. Kapayapaan. Okay na ba? Okay. Dali lang. Okay ba mo? Amen. Okay. Wrong with dali? Okay, sige. Brother, Biblia naman. Mateo, 1:8, 56. Kag tubtub 58. Si Abraham nga inyo amay nagkalipay sa pagtanaw sa ngapon adlaw. Sige. Nakita niya ini kag siya nagkasadya. Sige. City. Yan ang mga udyo ni Sinisaya. Wala ka pa magpakalimaan katuig kag nakita ka na kay Abraham. Sige. Sisa na sila sa pagkamatuod ng isining ako sa inyo. Wala pa matao si Abraham, amo na ako. Kita mo? Wala pa matao si Abraham. Ako na. Nakita ko ni Abraham sa purma ng theophany. Wala pa 50. Sabi nga ni Jesus Christ, nakita na ako ni Abraham. Nalipay siya. Ito naman ang mga nagkukunwa naman ng palatay. Nakita niya. Ang nakita ni Abraham, nakita nila, pero wala siya kakalipay. Patsyon pa nila. Ang Diyos nahayag sa ulo. Yes. Amen. Si brother, Benson. Verse parang rin. Now notice we see Melchizedek, Nakita natin si Melchizedek. and why that Mary wasn't his mother. Bakit si Maria hindi kanyang ina? Kita mo, si Jesus, hindi niya iloy si Maria. Salam, mali pa yun. Santa Maria, ina ng Diyos. Nga, iloy, ina. Ng Diyos. Ang Diyos walang ina. Kung ang Diyos may ina, sinong nanganak ng nauna pa kay Maria? Sino ang Diyos? Wala. Kaya si Maria hindi kanyang ina. O pakinggan nyo. Sabi ko lang, may nanay tatay siya. Hindi siya si Jesus. Dahil may tatay may nanay siya, si Maria. Pero pakinggan natin ang mensahe. 1964 ay brother. 65. 65 na gani. Kasi That's the reason he called her woman. nahayagan siya. Lord, hindi siya Diyos. Kaya sa aton nagtawo ang isa ka bata. Oh. Sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki.
Kagang pagulutan mangin sa iya abaga. Tagtawgo ng iyang ngalan, makatningalan nga manuglaygay. Diyos nga gamanan. Ano siya? Diyos na gamhanan. Makapangyari ang Diyos. Okay. Amay nga nagapadayon. May kapatid. Kita mo, so, ipinaliwanag ng propeta, ito ang Isaiah 96, na siya si Kristo. Wala siyang ama. Dahil siyang ama. Wala siyang ina. Si Maria, hindi niya ina. And yung bito lang. Ayaw pa nila na mga revelasyon ito. Hindi pa kontento, gagawa pa ng sarili nilang interpretasyon. Okay. Sa mga tuwid, para sa atin, si Kristo ang Ama. Para sa atin, Amen. para sa kanila, hindi si Kristo Ama. Ang Trinitarian Pentecost na nga sinasabi, si Kristo daw ay Ama ng mga walang hanggan. Kaya palabas talaga na si Kristo hindi Ama walang hanggan, kundi Ama siya ng mga walang hanggan. Sino mga walang hanggan? Ang mga anak ng Diyos walang hanggan. Amo ng mga walang hanggan. Biniligtad, ginatado, sapsap ang pulong, si Kristo na. Pagkatapos, babaguhin ang prastada. Si Kristo hindi na Ama na walang hanggan. Ang walang hanggan kay Kristo ito. At hindi para sa mga tao. Oh. Sige, brother, next. Number 3. Oh. Daniel 20 weeks. Oh, number 7. Number 3 na bro, last na. Oh, last Now one. 70 weeks was promised, which was 7 years. Oh, 7 years. Ang muna katapusan. Okay. In the midst of the 7 weeks, Sa kalagitnaan ng isang linggo, the Messiah was to be cut off. ang Mesiyas, doon, botang balon, sa pitong katuig, 3 katuig ang tunga, ang wari ni Kristo bilang anak ng tao, bilang propeta, pagkatapos, dinutod na siya, kaya dinhalad siya sa krus. Okay. To be made a sacrifice. Para maginhalad. He would prophesy 3.5 years, 3 katuig ang tunga, ang yawari ni Kristo bilang anak ng tao, then he would be cut off tapos, yutod na siya, patay siya sa cross. for a sacrifice. Para halad. And there's still a May determination arapagid nga natalan, ha? that the 3.5 years Tatlo pagid katuig ka nga. is still determined for Israel. Okay, tamo. Kailan lang ito, ang nabiling sa sitinta kasimana nga propesiya para sa Israel. 3 na lang katuig ka nga. Hindi 7 katuig. No, mga intern, nirarap yung mapati nga man, may 7 pagid katuig pagkatapos rapture. Ang minsay ni siling 3 na lang katuig ka nga. Ang nabiling si Israel. Siya magawa rin, to prophet. Kaya ang to prophet, 3 na katuig ang iwalin nila. Kung ang 7 katuig pa, sino magabali pagig sa nabiling? Sila mo. Mabiling siguro sa rapture. Yung mga, mga interpretasyon ng tao. Oh, okay? Si brother? Oy. Iba naman. Ano na yung last? Last week mo. So, pagkatapos rapture, pinabiling 3 katuig pa. Kung pakadto pagin sa Gera Armageddon, pinapagin may dugang ta na 75 kadlaw. Ang ng Daniel 11, 3,335 days. O ano isa man? O 1,335 days. Ano yung butang balon? Ang rapture, malapit na mabalik. Ang magabot. Preparado ba ka mo na ma-rapture? Pag hindi ka mo preparado, saan o ka mo mag-preparar? Pinuksan ang 7 tatak para mag-preparar ang bride. Saan na ba ito mag-preparar mo? Pagkatapos ng rapture, Great Revelation, doon ka mag-isip, Berko, rapture na ay bago mag-Great Revelation. Sino sabi sa'yo tapos ng rapture? Wala kang kabalo! May mga tao dali, wala kabalo, tapos ng rapture. Manok ko. Lord, buksan. Sabi ni Lord, hindi ko kayo. Sumong ka mo! Ipakita mo ang imo katapatan sa Diyos! Maging matapat ka mo! Matuto mo sa Diyos! Sumbongyohin mo ang mulaton para sa Diyos para hindi
kayo mabiling. Kaya ang iya ang atong mga. Ganun. Thank you, Lord. Tindog ang mga yung nagkako sa nalaw. Oy. Kaya para makahangop kami, agod nga may prepare kami sa rapture ng Lord. Kaya hindi kami yan ginaman para sa great tribulation. Salamat God sa imo kaayo. Sa ngalan ni Lord Jesus, lang po kami, patawara kami. Ito ang bless sa amin namin. Physical, spiritual, and sa. Ganun yan. Sa ngalan ni Jesus, amen.